Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Halina't pagsaluhan natin sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na Eucharistia na ating tinatampo o guni-gunita si San Jeronimo, Saint Jerome, pari at pantas ng simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Lalong nagiging mahalaga ang buhay sapagkat may iniwang turo si Kristo sa kanyang mga alagad at ang mga alagad naman ay tinuro ang pahayag ni Kristo, ang aral ng mabuting balita sa tinaguriang simbahang itinatag ng ating Panginoong Kristo. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, ito ang ating itinatangi, binibigyan ng halaga at kahulugan at pagsasabalikat ng mga layunin ni Jesus upang tayo mabuhay ng punong-puno ng lahat ng mapagpalang pag-aaruga ng poong may kapal. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banang pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkaloob mong ang iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito ng batis ng buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Job. Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap sa Panginoon at kasama si Satanas. Tinanong ito ng Panginoon, napaparoot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig? Sagot ni Satanas, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong uli ng Panginoon, wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay. Siya'y mabuting tao, may takot sa akin, at hindi gumagawa ng masama. Dugtong pa ng Panginoon. Sumagot si Satanas, si Job kaya ay matatakot sa iyo
ng walang dahilan? Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo ganong pinagpala mo siya? Iniingatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukin huwag siyang pagpalain. Bagkus ay sirain ang lahat ng kanyang itinatangkilik, kundi kanya sumpain. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "O sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian. Huwag mo lang siyang sasaktan." At si Satanas ay umalis sa harapan ng Panginoon. Isang araw, ang mga anak ni Job ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda sa magkakapatid. Di kaginsa-ginsa, humahangos na dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, "Kasalukuyan po naming ipinaararo ang mga baka at nanginginain naman ng mga asno." Nang may dumating na mga sabeyo, kinuha po nila ang mga baka at asno. Pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa ito nakatapos sa pagbabalita nang may dumating pang isa. Sinabi naman ito kay Job, "Ang mga tupa at mga pastol ay tinamaan po ng kidlat at namatay na lahat. Ako lamang po ang nakaligtas." Umuugong pahalos ang salita nito, may dumating na naman. Ang sabi, "Sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeyo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang mga apostol. Ako lamang po ang nakatakas." Hindi pa siya halos nakakatapos magsalita, may dumating pang isa at ang sabi, "Habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nagiinuman, sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, hinampas ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po silang lahat at namatay. Ako lamang po ang natirang buhay." Tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, "Hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok." Ang Panginoon ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin ng Panginoon. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job, hindi niya sinisisi ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Daing ko'y iyong dinirinig tuwing ako'y humihibig. Daing ko'y iyong dinirinig tuwing ako'y humihikib. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon ako'y dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat na dinandaya kailanman, kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Daing ko'y iyong dinirinig tuwing ako'y humihikib. Hahatol ka sa panig ko sa pasya mong ibibigay, pagkat iyong natatanto ang tunay na katuwiran. Ang tibuking ng puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling ko, naroon ka't kahit gabi nagmamasid. Ako iyong sinisiyad, nasumpungan mong matuwid. Tapat ako kung mangusap, ang layunin ay malinis. Daing ko'y iyong dinirinig tuwing ako'y humihikib. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog sa iyo at humihikbi. At sa amin ay padama, yaong banal mong pag-ibig, sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Daing ko'y iyong dinirinig tuwing ako'y humihikib. Hallelujah, 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 Hallelujah. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos namin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon
Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. At sinabi niya sa kanila, ang sino mang tumatanggap sa batang ito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat, ang siyang pinakadakila. Sinabi ni Juan, Guro, nakita po namin ang isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ninyo. Pinagbawalan namin siya sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang kapistahan po at ginuwitan natin si St. Jerome na napakalaga na naging papel niya sa ating pong simbahan na mula noon ang Vulgate o Latin translation ay kanya nang nagawa at sa lahat ng kanyang mga Bible commentaries na nabasa na ng lahat na itinatangi ang kanyang katalinuhan. Katalinuhang nanggagaling sa pagpapala ng Diyos. Si St. Jerome, binigyan niya ito ng kahulugan at kahalagahan. Pagsisikap upang maunawaan ang salita ng Diyos sa mga babasa nito, kaya naroon ang Vulgate or Latin translation. Alam ba ninyo, sa palagay ko, talagang mula sa Latin, naging madali na ang translation ito sa iba-ibang mga wika, maging sa Tagalog natin o pag sa ating Filipino translations. At napakalaga ng papel na ginawa ni San Jeronimo noong first century man. Ikalawa, napakalaga itong papel ni San Jeronimo sapagkat ang lahat ng kanyang kabanalan bilang monghe at huwaran sa panalangin at mga sakripisyo ay binigyan niyan daan upang ang mga kumikilala sa kanya, tumatanggap sa kanya, ay walang ibang masasabi kundi idol namin, idolo namin, lodi namin, si Jeronimo o si San Jeronimo. Kaya ibig sabihin, tinangit ng simbahan ang papel na kanyang ginampanan na binigyan ng kahalagahan ang kanyang pinagsikapan na kanyang isinulat at na kanyang ibinahagi sa simbahan at napakahalaga ang kanyang nilalayong buhay bilang isang pari, huwaran sa kanyang mga gawain at pinagtibay ito dala ng kanyang pananampalataya. Kaya maraming pagkakakilanlan si San Jeronimo, kaya ito'y tinangin ng simbahan at taon-taon tuwing dumarating ay 30 ng Setyembre, pinagdiriwang ng simbahan ng buong sangkalupaan ang kapistahan ng Latin translation of the Bible and had written many commentaries about the Bible, kaya tinawag din siyang Doctor of the Church, pantas ng simbahan sapagkat ang katalinuhang binigyan niya ng halaga sa salita ng Diyos ay nagkaroon ng bisa at kahulugan sa napakaraming taong nagbasa, tumunghay, nagnilay-nilay at isinabuhay ang salita ng Diyos, salita ng ating Panginoon Kristo. Iugnay natin ito sa ating mabuting balita, mga kapanalig, sapagkat ang mga taong nagbibigay halaga sa salita ng Diyos, lalong pinagninilayan ito sapagkat nanggaling ito sa Diyos. Pinagnilayan ito ng Diyos din upang maibahagi ito, ang larawan na ito upang sabihin,
susundin namin ang kalooban ng Diyos sa kanyang mga sinasabi dito sa mabuting balita, at kami isa sa magpapalaganap malaganap ng mabuting balita para sa mga taong para lumaganap ang paghahari ng Diyos. Ano nga ba yon? Ang unang binibigay sa mabuting balita ay ang pahayag ng mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Aba, yung mga alagad nagtatalo-talo sapagkat kilala nila si Kristo, kilala ng mga tao kung saan pumunta ang ating Panginoon Kristo. Maraming sumusunod ng mga tao. Nakikita nila ang mga himalang ginawa ni Kristo sa pagpaligaling ng mga may sakit, ang pagpapalayas ng masamang espiritu, ang nabubuhay na buhay ang mga patay. Napakarami pa. Kaya ang ating Panginoon Kristo nakilala ng mga tao, at isang beses lang dumagsa ang mga tao sapagkat nagpakain si Kristo ng 5,000 katao, 4,000, at napakarami ang nabusog. Kaya hindi nila iiwan si Kristo kung saan siya napupunta. Doon sila pupunta. Where Jesus is, they flock together in Jesus Christ. Kaya sabihin ng mga alagad, kilala nila kami ang the circle of 12, at sino sa atin ang pinakadakila, kanilang babanggitin ito sapagkat sila'y kapiling ni Jesus, kapanalig ni Jesus. Sila'y palagi nakikita, nakikinig ang mga alagad sa mga paliwanag, pahayag at turo ng ating Panginoon Kristo, and everyone is a witness of the many things about Jesus Christ in His words and in His deeds. Naalaman ni Kristo na kanyang narinig ang pinagtatalunan nila. Anong sa isip ng ating Panginoon Kristo kung ano yung bungay na pagpapala ng Diyos sa mga pahayag kung sino ang dakila na talagang sinusunod, na talagang kung ano man ang utos ay dapat na bigyan ng halaga at kahulugan, parang hari na talagang susundin ng mga tao sapat siya ay makapangyarihan. Pero kakaiba ang tinuturo ng ating Panginoon Kristo. Kaya wag na ninyong pagtalunan yan sapat wala kayo sa lugar ng inyong isipan at kalooban. Sino ang gusto ninyong pinakadakila? Tuturo ko sa inyo kung ano at sino ang dakila sa buhay na ito. At tuloy-tuloy ang ating Panginoon Kristo sa kanyang pagpaliwanag para ituwid ang mga alagad na ang kanilang pamamaraan ng kaisipan ay hindi pamamaraan ng Diyos, kundi pamamaraan to ng kaisipan ng mga tao. Kung ano yung kalooban ng Diyos, hindi nila nakikita sapagkat nakikita niya higit sa lahat ang kalooban ng tao sa mundong ibabaw. Kaya pinakita sa atin, pinaliliwanag ni Kristo ang pagsunod sa kalooban ng Ama first and foremost, and very, very important in our spiritual undertaking. Kumuha pa siya ng audiovisual, may bata pa siyang kinuha. Ibig sabihin, ang batang iyon ay pinahayag niya sa harapan ng mga alagad at sasabihin, kung sino man ang tumatanggap sa batang ito ay tinatanggap ako, at kung sino tumatanggap sa akin, tumatanggap sa nagsugo sa akin, at ang sino man ang pinaka-aba sa inyong lahat ang siyang pinakadakila. Alam ba niyo, napakinahirapan ng mga alagad para arukin na itong saying ng ating Panginoong Jesucristo, ang pinakaaba sa inyong lahat ang siyang pinakadakila. Ito inalintulid niya sa bata. Without any power at all, without any people around him who will serve the child, pero yung pinakaaba ng kanyang abang kalagayan, siya pa ang tutunghayang para pinakadakila. Sa akin, pag nila yung pagsabihin, dito tinaas ni Kristo ang kalalagayan
ng mga bata sa lipunan. Alam mo kung sa kulturang mga Hudyo, mababa ang pagtingin ng mga tao sa mga bata sapagkat hindi sila nakakatulong magbungkal ng lupa, hindi sila nakakatulong para sa hanapbuhay ng kanilang mga tatay upang sabihin, kayo mga anak, doon kayo sa inyong mga nanay at doon kayo alagaan, and waiting for the time when they become grown-ups and become productive in their family. Tsaka lang nila nire-recognize, kinikilala ang mga anak nila nakatutulong sa kanilang pamilya. Pero mga bata, wala muna, maglaro muna kayo, magpalaki kayo, magpalakas kayo. Pagdating ng panahon, you will become productive. Kaya, para sa akin, itinaas ni Kristo sa isang pedestal ang mga bata, ang kanilang pagkatao, ang kanilang mga iniisip, ang kanilang simpleng pamumuhay upang sabihin, ang pinakadakila ay nanggagaling sa isang simpleng tao at hindi iyong makapangyarihan tulad ng nakaranasan ng mga alagad noong araw, kung sino ang pinakahari at iyon ang pinakadakila, kung sino ang makapangyarihan at masalapi, iyon ang pinapanigan, iyon ang sinusunod ng mga tao. Pero sa ating Panginoong Kristo, kakaiba at taliwas sa kanilang iniisip upang sabihin, ang batang ito na pinakaaba ay siya pang magiging pinakadakila. Kaya itong saying ng ating Panginoong Kristo, kanyang pahayag ay nagsilbing aral sa mga alagad upang sila'y tumulad sa mga bata. O hindi isip bata, kundi tumulad sa kanyuan ng bata upang sabihin, mabubuhay ang mga tao sa simpleng kaisipan ng nilang pagpapahayag ng mabuting balita upang sabihin ang paglilingkod ang siyang itinatangi para ang mga batang ito na pinaglilingkuran ng kanilang mga magulang upang sabihin tayo nagbimistulang mga bata na nilalang ng Diyos, na ang Diyos ang naglilingkod sa atin upang sabihin naroon ang bansag na pinakadakila. Ikatatlo, sa bahagi ng ating mabuting balita, at sasabihin, meron pong kaming nakitang isang tao na nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng pangalan po ninyo. Pinagbawalan namin sapagkat hindi niya natin siya kasamahan. Yan, binago na naman ang isipan ng mga alagad sa ganitong mga bagay. Una, lumalawak na ang paghahari ng Diyos sa kaalaman ng mga tao. Bakit ito susupilin? Kaya, nakikita natin Panginoon Kristo, paglaganap ng mabuting balita, bakit mo ito aampatin? Ba't mo papipigilan ito? Hindi mo mapapigilan ng lumalagong kaalaman ng mga tao sa kahulugan ng mabuting balitang pinagninilayan upang sabihin, huwag ninyong pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin. Siyempre naman, pag hindi lumalaban siya, di panaling natin, kapanig natin. Pero malalim ang saying ng ating Panginoong Jesucristo. Hayaan mo mga tao na sila'y gumawa ng kabutihan at pagpapala ng gagaling sa Diyos at nawa ito'y manatiling gampanin nila sa tanang kanilang buhay na hindi dapat itong pagbawalan. Kung hindi, suportahan pa at bigyan pa ng maraming interesadong mga pangyayari sa pagkakakilala kay Jesucristo, lalong-lalo na sa mga pahayag, si Kristo ay namatay sa krus, ngunit sa 3 araw, siya ay muling nabuhay. Dito ang simula ang marami pang pagnilay-nilay. Bakit mo hahayaang itong hindi maisiwalat, hindi maipahayag at maipaliwanag sa lahat na nakikinig at na handang tumanggap ng salita at gawa ng ating Panginoong Jesucristo? Tinalang natin sa pagdating ng panahon na baka ibahin naman niya kanyang mga salita at siya ay makapiling, makapanig sa hindi matuwid na pamumuhay. Kaya handa pa rin sa ganitong mga bagay sapagkat mayroong remissions of sins,
mayroong pagpapala pa rin ng Diyos upang may pagpapatawad sa mga taong nagbago ng kanilang isipan na noon ay kilalang-kilala nila ang Diyos. Pero ano ba't nangyari sa kanilang buhay na mayroong nadawit na pagkakasala, mayroon namang kalutasan ng mga bagay na ito, the repentance and forgiveness of the Lord, naroon pa rin at ang pagmamahal ng Diyos ay hindi na iaalis. So, sa pagdiriwang na ito, alahanin natin, una, hindi mo maalis ang pagpapala ng Diyos. Sapagat anuman ang iyong kalalagayan at abang kalalagayan sa buhay, patuloy na nagmamahal ng Diyos, magkasala ka man, pero tutulungan ka pa rin bumalik ang iyong kalooban at alisin mo ang iyong pinagkasalahan sa paghingi mo ng kapatawaran at ikaw talaga'y patatawari ng Diyos. Ikalawa, nagiging makulugan ang ating mga gawain sapagkat ang ating mga gawain, it is always dedicated in the name of God. Ano man yun, ginagawa ko ito sa ngalan ng aking sinasampalataya ng Diyos. At ito ay magbibigay sa akin ng lakas ng kalooban, lakas ng katawan, at patuloy ako maninindigan whatever I do, whatever I speak about in the name of our Lord Jesus Christ. At ikatlo, nagiging makulugan ang buhay sapagkat may kalakip itong tigib ng pananampalataya. Kaya makikita natin sa mga pinapahayag ng mabuting balita upang mahalinhan ang ating disbelief to a believing heart. Nawawala ano pang pag-aalinlangan, nahahalinhan ito ng tanging pagpapahalaga sa ating sinasampalatayanan. At nawa, umunlad tayo sa karunungan natin kay Jesucristo na magbibigay sa atin ng pagpapala. Nawa itong ating pagnilay-nilay sa buhay ni San Jeronimo, ang ating pagnilay-nilay sa salita at gawa ng ating Jesucristong bumubungay ng pag-asa sa kinabukasan, makamit natin ang kanyang mapagpalang pag-aruga para sa ating kapakanan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halino makapanalig at tayo dumulog sa Diyos nang punong-puno tayo na tayo mamistulang bata na hindi tayo mabubuhay nang wala ang Diyos sa piling natin. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging tunay na instrumento ng pagkapalalim ng pananampalataya ng mga bata. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng gobyerno naway magpakita ng tunay na malasakit para sa kasiguruhan ng mga mabuting kinabukasan ng lahat ng bata. Maging ligtas nawa ang mga bata sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang naway magturo sa kanilang mga anak ng tamang panuntunan na dapat pahalagaan at itaguyod ang kanilang edukasyon at pagsasanay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, tulad ng mga bata, naway magkaroon ng pananalig sa Diyos Ama at nagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway maakay muli sa tahanan ng Diyos, Amang nasa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin itataas ang ating puso't kaloobang humihiling sa Diyos na kanyang pagpapala upang tayo maging tagapaglingkod ng ating kapwa, upang ito ang maging kadakilaang buhay natin sa buhay pananampalataya. Pagkalooban nawa tayo ng Diyos na higit na kaalaman sa palatuntunan tungkol sa ating pananampalataya, pagdagdag ng ating karunungan dito at pagkilala sa ating Panginoon Jesucristo upang hubugin tayo sa tamang landas ng ating buhay sinasampalatayanan. Kaya nitong ating pagdulog, ibig natin makamit sa buhay na ito, pinapahayag namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa pagsasaloob namin sa iyong salita, alinsunod sa pinamalas ni San Jeronimong halimbawa, kami naway masiglang makapaghain ng ikinalulugod mong handog para sa kaligtasan namin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng inyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, langit at lupa'y napuno, kaluwalhatian, Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinihalay namin sa iyon tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig,
Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francis na aming Santo Papa, si Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, aming pinanalangin si Renea Jane na pumanaw sa buhay na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal, si San Jeronimo at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Tayo'y tagapaglingkod sa isa't isa upang manggaling sa Diyos, sa Espiritu ng Diyos, na siyang itinatangi natin ang pamamaraan upang ang paglilingkurang yan tunay na maging kahali-halina at tunay na galing sa poong may kapal. Ating awitin ang panalangin itinuro sa atin na ating Pinasokristo ang Ama namin. Kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapipian na araw-araw, iligtas sa kasalanan, nilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Easy video. Pero ng Diyos na nagalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Pero ng Diyos na nagalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka
Makabanalig tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Jeronimo. Mahal na patrong San Jeronimo, ilapit mo kay Jesus kasama ang mahal na Inang Maria ang aming mga pansariling kahilingan. Maging huwaran nawa ang iyong dakilang halimbawa sa amin. Ituon ang aming buong panahon para sa paglilingkod sa Panginoon. Tulad mo, San Jeronimo, amin sanang saliksikin at pag-aralan ng buong pagmamahal ang mabuting balita nang sa gayon mas lalong mapalapit ang ugnayan namin sa Diyos at makilala namin ng gusto ang kanyang kadakilaan. Amen. San Jeronimo, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin sa paggunita kay San Jeronimo ay magbunsod nawa upang unawain namin ang mga sinusunod naming banal mong pahayag at sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar at sa ating pagtatanod kalakip ang ating mga panalangin. At sa huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas ng ating pagdiriwang ng banal na misa.
Mga panalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ng makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagilingin at aliwin mo po sila sa kanilang karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway.
Manahan nawa rito ang inyong mga banal at anghel upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremus documentum novotelituit testinides supplimentum sensum Panem de cielo, prestatisti eis. Omne declamentum mense habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, idonos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo.
Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinisanisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinisanisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,